UNTV News Worldwide. Annyeonghaseyo! Hello sa iyo, Bel. Good morning, Kuya. At syempre, good morning sa ating mga kasangbahay. Time check po muna tayo. Ngayon ay alas 4:32 na ng umaga sa Pilipinas. Magandang umaga sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Good morning, Kuya. Magandang umaga sa iyo, Amiel. At syempre, magandang hapon naman dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Martes, October 24, 2023. Mula sa San Diego, California, USA, ako si Beverly Saison. At mula sa Seoul, South Korea, ako naman si Amiel Pascual. Maghatid sa inyo ng mga umaat-kabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating Global Headlines. 15 truck na tulong para sa Gaza dumating mula sa Ehipto. Samantala, mahigit 6,000 tao na ang nahitalang nasawi mula sa magkabilang panig. Agricultural exports ng Vietnam to China record-breaking. Pagsulong ng 5G sa Malaysia hindi makausad dahil sa politika at telecommunications company. 24/7 WhatsApp medicine inquiry maaari nang gamitin ng mga residente sa UAE. Ancient gold jewelry na ninakaw sa Ukraine na recover sa Spain. Nari Park, isa sa mga must-visit autumn spots sa South Korea. Una sa ating mga umaat-kabong balita. 15 truck ng humanitarian aid para sa Gaza ang dumating mula sa Ehipto. Samantala, mahigit 6,000 na ang naitalang casualties sa magkabilang panig sa patuloy na giyera sa pagitan ng Israel at Hamas militants. Ito ang umaat-kabong balita ni Emerald Roca. Tubig, pagkain at medical supplies. Ito ang dala ng mga truck ng humanitarian aid mula sa Egypt na nakadaan sa Rafah border papunta ng Gaza Strip. Bukod sa 15 truck na nakapasok nitong linggo, ay 17 truck mula sa Ehipto rin ang tumawid sa Egyptian-Gaza border upang magdala ng tulong sa lugar. Sa kasunduan sa pagitan ng Egypt at Israel, ay maaaring magpadala ang bansa ng tulong sa Gaza, ngunit ito ay sumailalim muna sa pagsusuri ng Israeli checkpoint. Samantala, libu-libong tao na ang namatay at nasugatan mula ng atakihin ng militanteng grupo ng Hamas ang Israel noong October 7. Gumantay ang Israel sa pamamagitan ng pagbomba at pagkubkob sa kabuuan ng Gaza Strip. Ayon sa Israeli authorities, kulang 1,400 na ang namatay sa bansa at mahigit na sa 4,600 ang sugatan. Sa tala naman ng Ministry of Health sa Gaza, mahigit na sa 4,600 ang namatay sa kanila, samantalang umabot na sa mahigit na 14,000 ang sugatan. Sa kabila ng mga bilang na ito, ay nananawagan ang Israeli Defense Forces sa mga naninirahan sa Gaza City na lisanin ang lugar at lumikas sa bandang timog upang hindi madamay sa napipintong pagsalakay dito sa mga susunod na araw. Samantala, patuloy naman ang suporta ng mga Western leaders sa Israel at sa karapatan nito na depensahan ang sarili kasabay ng panawagan na sumunod ito sa international humanitarian law, lalo na ang pag-iingat sa mga sibilyan. Emerald Roca, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malapit nang sumapit ang unang anibersaryo ni Rishi Sunak bilang UK Prime Minister. Ngunit marami pa ring hindi naabot na mangyari ang punong ehekutibo ng Britanya. Ito ang umaatikabong balita ni James Hilario. Ang unang anibersaryo sa opisina ng may pinakamataas na katungkulan sa bansa ay karaniwang ipinagdiriwang, ngunit umabot sa milestone na ito ng may mababang approval rating si United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak. Ayon kay Ting Bale,
Author of a book about the right-wing conservatives since Brexit, the more na nakikita si Sunak, the less na gusto siya ng mga tao. Dagdag pa niya, hindi nagpakita ang UK Prime Minister ng authority. Ayon naman kay Richard Hayton, British politics expert at associate professor at the University of Leeds, ang ex-finance minister ay nahihirapan para maipatupad ang kanyang mga vision. Nahihirapang matugunan ni Prime Minister Sunak ang 5 flagship year-long policy priorities na kanyang ipinangako noong Enero nitong taon. Kinabibilangan ito ng halving inflation, paglaki ng ekonomiya at pagtigil sa mga boatload ng mga migrante. Pumasok si Prime Minister Sunak sa 10 Downing Street noong October 25, 2022 matapos ang 49 na araw ng panunungkulan ng dating Prime Minister na si Liz Truss. Samantala, inaasahang magdadaos ng general election sa UK sa January 2025. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Record-breaking ang agricultural exports ng Vietnam sa China tulad ng bigas, prutas, kape at iba pa. Uli namang pinaigting ang export protocols ng dalawang bansa. Ito ang umaat-kabong balita ni Grace Aguado. Umabot sa pinakamataas na record noong third quarter ng 2023 ang agricultural exports ng Vietnam sa China, tulad ng kape, bigas, mga prutas, gulay at nuts sa halagang $6.2 billion o 352.8 billion pesos. Ayon sa Agricultural Ministry ng Vietnam, tumaas ng 16.7 ang pag-angkat taon-taon. Kasunod umano ito ng paglagda ng mga protocol sa pag-export sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon naman kay Nguyen Dinh Thuong, CEO of VNTNTT Export-Import Service Trading Company ng Vietnam Fruit and Vegetable Association, na ang record exports ay dahil din sa lumalaking demand ng China para sa mga dekalidad na produktong pang-agrikultura. Anya, natutugunan ng mga produktong pang-agrikultura ng Vietnam ang mga kahilingan ng China na gawing malusog, ligtas at masarap na pagkain, kaya naman naging popular ang mga ito sa China. Dagdag pa niya, ang Vietnamese durian export sa China ay maaaring umabot sa $2 billion o 113.8 billion pesos ngayong taon. Malaki rin anya ang potensyal na tumaas pa ang export ng durian mula sa Vietnam patungong China. Ito ay dahil patok sa mga Chinese ang durian, ang Vietnam ang largest producers ng king of the fruits. Inaasahang patuloy na lalago sa mga darating na taon ang export habang patuloy na tumataas ang pangangailangan ng China para sa mataas na kalidad ng mga produkto. Isa namang kababayan sa Vietnam ang nagpapatunay na talagang masarap at kalidad ng durian, prutas at gulay sa Vietnam. Dito sa Vietnam, kilala talaga ang durian. Tapos marami kang mabibili na mga sariwa at murang gulay, prutas, kape at marami pang iba. Sa kabuuan, nagkakahalaga ng $38.84 billion ang export sa Vietnam, kung saan ang China, US at Japan ang tatlo sa may pinakamalalaking markets sa bansa. Grace Aguado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Punta naman tayo sa Canada. Inflation at pagtaas ng renta lalo pang nagpalala sa housing crisis sa Alberta. Hindi naman solusyon ang panukalang rent control na ipinatupad 50 years ago ayon sa dating member of Legislative Assembly. Mula sa New Brunswick, Canada, may umatikabong balita si Charles Corpus. Live! Magandang araw, Charles. Ano ba itong rent control legislation na ipinatupad ng Alberta halos 50 years ago na? Yes, Beverly, ang batas na ito ay nagsimula noong December 1975 at may layong kontrolin ang pagtaas ng renta sa loob ng 18 buwan. Sa pamamagitan nito ng paglalagay ng cap o hangganan sa renta, gaya ng hindi lalagpas sa 10% sa taong 1976 at nasa 95 unang 6 na buwan ng 1977 at pagkatapos ito tuluyan ng naibasura ang naturang batas.
Ayon sa dati mong mababatas na si Ron Gitter, naging controversial ito dahil sa mga issue na umusbong kung kaya ayon sa kanya, ito ang posibleng solusyon sa kasalukuyang krisis na kinakaharap ng probinsya. Subalit bagamat may pagkakapareho ang issue noon at ngayon, ayon kay Gitter, ang mga problema ngayon ay hindi nakakayaning maresolba ng rent control. Hindi lamang ang rent control ang solusyon na iniisip ng gobyerno upang maibsan ang krisis sa pabahay, kabilang rin sa pulisiyang ipinapatupad ang temporary ban sa condo apartment conversion at renter's tax credit. Dagdag pa dito ang housing incentives, tax incentives sa mga first-time home buyers. Dahil dito, lalo nahaharap sa pressure ang lokal na pamahalaan ng Alberta upang tugunan ang lumalalang problema. Isang kababayan naman natin ang nagbahagi ng kanyang ginagawang paraan upang maidagdag sa kanyang budget ang pagtaas ng renta. Medyo malaki po ang naging epekto ng pagtaas ng renta sa Canada dahil tinaasan po kami ng $100 per month at dahil nag-sign kami ng one lease contract ay naging $50 na lang per month ang pagtaas nito. So ang ginawa namin para mapunuan yung $50 per month ay nag-cut down kami sa grocery expenses namin, like humahanap kami ng mga on sale sa mga grocery stores at yung matipid po namin sa grocery items ay pinampuno po namin sa monthly increase ng rent namin dito sa Canada. Back to you, Beverly. Oo, no, Charles, kailangan talaga maging, kumbaga, maganda ang ano mo dito, yung iyong mga tactics o techniques para kumbaga ma-offset mo yung mga $50 o yung mga increases, lalo na yung $50 to $100, hindi siya basta-basta, At yun na nga, nabanggit nga ng kababayan natin, kapalit noon is yung grocery natin. O sige, ingat-ingat na lang kayo at maraming salamat, Charles Corpus mula sa New Brunswick, Canada. Yan, Beb, isa din sa malaking problema dito sa Seoul, yung mataas na renta, makibalita naman tayo sa Malaysia, maaaring mapigilan ng pagkakaroon ng ikalawang 5G network sa Malaysia. Ito ay dahil sa pag-agawa ng control sa pagitan ng gobyerno at mga major telco sa bansa. Ito ang umaatbong balita ni Maya Barquez. Malapit na umabot sa 80% ng 5G network coverage sa Malaysia na pinangungunahan ng gobyerno. Subalit dahil nais iwanan ng Digital National Berhad DNB ng Malaysia government ang mga mobile network operators o MNO upang makapagtayo ng ikalawang 5G network, maaari itong mapigilan. Nagkaroon din ng pagkakabahagi sa gobyerno sa pagpabor ni Prime Minister Anwar Ibrahim sa partisipasyon ng Chinese giant Huawei na maging equipment provider para sa second network. Ito ay bagamat may babala ang mga Western powers ukol sa security at may pangambang mga investor pagdating sa data security. Noong Mayo, ipinasya ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na magtatayo ang DNB na ikalawang 5G provider kung aabot sa 80% ng coverage ng government-owned network sa Malaysia. Subalit mga top MNO gaya ng Celcom DG, Maxis, U-Mobile, Yes at Telecom Malaysia ay huminto sa negotiation sa equity participation sa DNB kung kaya napigilan ng pagpasok ng mga bagong pondo para dito. Bukod pa sa access ng DNB sa 16.5 billion o 195.8 billion pesos na pondo. Ayon kay Communications and Digital Minister Fahmi Fadzil, ang ikalawang network ay sisimulan kapag may final share sale agreement na para sa DNB. Samantala, mas pinipili ng MNO ang second network na magagamit nila ang kanilang existing assets, may demand-driven rollout ng 5G ayon sa consumer usage at spectrum bands ng 5G para sa cost reduction. Binuksan ng DNB Equity noong Marso 2022 dahil sa kakulangan ng transparency at unfair pricing mula sa mga telco at repaso mula sa gobyerno. Maya Barquez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magsisimula na ulit sa Martes ang negosasyon sa pagitan ng media companies at unyon ng mga US actors ngayong Martes. Huelga ng mga artista umabot na sa mahigit 100 araw. Mula sa Los Angeles, USA, may umaatikabong balita si Klein Sinka. Live! Magandang araw, Klein. Bakit ba hindi pa din nagkakasundo ang dalawang panig?
Babs, hindi natapos ang usapan ng dalawang panig noong nakaraang linggo matapos din magkasundo sa streaming revenue at paggamit ng artificial intelligence dahil sa welga na antala ang film at television production. Kaya nawalan din ng trabaho ang libo-libong crew member at mga artista. Nagsimula ang welga ng SAG-AFTRA noong Hulyo. Kinakatawan nila ang nasa 180,000 actors at iba pang media professionals. Nais sila makakuha ng deal sa Alliance for Motion Picture and Television Producers o AMPTP na kumakatawan naman sa mga studio. Magaganap ang kanilang pag-uusap sa SAG-AFTRA Plaza ng Martes. Ila executives mula sa mga miyembrong kumpanya ng AMPTP ang dadalo. Wala namang iba pang detalye sa ngayon. Niratipikahan naman ang panibagong 3-year contract ng mga film at television writers ng Hollywood. Itong buwan kaya natapos na din ang kanilang welga at pagtigil sa trabaho na umabot ng 148 days. Balik sa iyo, guys. Yes, Klein, kailan ba kaya natin pwedeng i-expect na magkasundo ang dalawang kampo? Babs, hopeful ang mga magkabilang panig na magkaroon ng magandang kasunduan itong darating na Martes. Dahil may higit 100 araw na rin ang protesta ng mga Actors Union, ngunit ang isa pang di mapagkasundoan ng dalawang panig na ito ay ang compensation increase na dinedemand ng Actors Union na isa sa mga abangan natin bukas na posibleng pag-usapan ng magkabilang panig, Bebs. Okay, maraming salamat Klein Sinca mula sa Los Angeles, USA na nasa 1.77% ang populasyon ng nagtatrabaho sa entertainment industry. Punta naman tayo ng gitnang silangan, maaari na ngayong makapagtanong ang mga residente sa United Arab Emirates tungkol sa detalyadong impormasyon ng mga rehistradong gamot sa UAE gamit lamang ang WhatsApp application. Ang online medicine directory ay maaaring magamit ng 24 hours a day, 7 days a week. Ito ang umatakbong balita ni Bradley Robuza. Sa pamamagitan ng WhatsApp Online Medicine Directory Service na inilunsad ng United Arab Emirates Ministry of Health and Prevention o MOHA. Anumang oras, agad mo nang malalaman ang presyo, pharmaceutical form, active ingredients at iba pang impormasyon tungkol sa gamot na nais alamin. Kasabay na isinapubliko ang WhatsApp Medicine Service sa isinagawang Gulf Information Technology Exhibition o GTEX Global 2023 mula October 16 to 20 sa Dubai, UAE. Layon ng Online Medicine Directory Service na mapabuti ang healthcare quality service ng bansa, magbigay ng tamang impormasyon tungkol sa mga gamot, maging bukas sa publiko tungkol sa presyo at nilalaman ng gamot at upang maiwasan ang pagkakamali sa pagbibigay ng gamot. Umani naman ito ng positibong reaksyon sa ating mga kababayang OFW dito sa UAE. Gaya ni June Macapagal na minsang sinubok ng sakit na cancer. Malaking tulong anya ito sa kanilang mag-asawa upang mas maunawaan ang nilalaman ng gamot na iniendorso ng mga doktor sa kanilang pasyente. Cancer patient po kasi siya. Dati kasi pag minibigyan ka ng medicine, ang ini-inquire ko lang through online, PIMS ang tawag doon. So kung meron ganito na app na to or parang online, nakakausap mo din yung mga specialista, malalaman mo kung ano yung epekto ng gamot. Especially sa kanya, nung time na yon, ang dami kasing gamot na sa kanya pinapatake na hindi ko alam kung ano epekto niya sa kidney ba, may epekto ba sa liver niya, hindi ko alam. So kung meron tong app na to nung time na nagkasakit siya, malaking tulong to sa amin. Kasi may explain. Kasi nung time na yun, dumating na yung parang highest na pinaka-pain na nararamdaman ko. So ang iniinom ko lagi yung gamot na morphine na halos minsan hindi pa dapat ibigay ng doktor, kailangan, pero hinihingi ko na kasi gawa nga sa pain na nararamdaman ko. So ngayon, kung meron ganitong klaseng apps na magagamit nung time na yun, sana at least meron tayong alternative dahil kasi alam naman natin na masyado ring masama sa katawan yung masyadong mga matataas na pain reliever. Si Marie Chris umaasa na sana magkaroon din ng ganitong serbisyo sa ating bansa.
Tinayakan niya na maraming mga Pilipino ang makikinabang sa ganitong programa. Sana sa Pilipinas magkaroon din ng ganitong system na ginagawa ngayon dito sa UAE. Beneficial siya kung ma-check natin through online talaga yung mga content ng mga gamot bago natin siya bilhan sa pharmacy. Para naman kay Cesar, isang nurse sa Abu Dhabi. Anya, dahil dito, gamit lamang ang iyong device anumang oras. May access ka na sa mga impormasyon ng gamot na nireseta sa iyo ng doktor. Si kagandahan nito, parang sigurado ka sa mga tinitake mo, tapos alam mo yung tinitake mo, syempre, bilang hindi ka naman doktor. On the palm of our hands, maaano natin yung pwede natin malaman, magkaroon tayo ng awareness, inquiry kung ano yung mga gamot na gagamitin natin. Gamit ang inyong device, isave muna ang numerong 00971-4230-1221. Buksan ang inyong WhatsApp application, hanapin ang numerong na-save at itype ang salitang hi. Mabilis itong sasagot ng isang mensahe ng pagpapakilala ng kanilang serbisyo at ng lengguwaheng pagpipilian kung English o Arabic at ang View Services option kung saan makikita ang drug directory. Unang itatanong ang English name ng gamot na nais malaman ang detalye at mamili na lamang ng numero na karugtong ng eksaktong dosage ng gamot na kinakailangan. Kasunod na nitong ilalabas ang lahat ng impormasyong kailangang malaman ukol sa ini-inquire na drug medicine. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, United Arab Emirates. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Na-recover sa Spain ang ancient artifacts na ninakaw sa Ukraine na nagkakahalaga ng milyong-milyong dolyar. 5 suspect na ang arestado kaugnay ng ancient artifacts recovery. Ito ang umatikabong balita ni Axis Salem. Kinumpiska ng mga otoridad ng Espanya noong Lunes, October 23, ang Scythian jewelry na nagkakahalaga ng $64 million o 3.6 billion pesos na ninakaw mula sa Ukraine. Ayon sa Spanish police, ang ancient jewelry na binubuo ng 11 sinaunang piraso ng mga ginto na mula pa sa 8th at 4th century BC ay ikinuslit palabas ng Ukraine noong 2016 upang muling ibenta sa Spain. Pineke umano ang mga dokumento ng mga ninakaw na hikaw, pulseras, kwintas at belt. Batay sa pahayag ng isang pulis sa Spain, 5 suspect ang nagtangkang ipagbili ang mga ninakaw na alahas ang naaresto sa nakalipas na mga linggo. Kasama sa mga inaresto ang 2 Ukrainian, isa sa kanila ay pari ng Orthodox Church at 3 Spanish. Samantala, pinag-aaralan ng National Archaeological Museum ng Spain at ang Cultural Heritage Institute ng bansa ang mga nakumpiskang ancient gold jewelries. Axis Salem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Popular na destinasyon dito sa South Korea o popular na destinasyon ng South Korea dahil sa mga magagandang nature landmark. At tuwing polo taglagas, hindi lang autumn foliage ang pwedeng mapuntahan, kundi maging ang flower park gaya ng Nuri Farm. Narito ang umatkabong balita. Bukod sa autumn leaves, isa sa mga dinarayo ng mga local at foreign tourists dito sa South Korea ang mga ecological park gaya ng Nari Park. Itinuturing ito na one of the prettiest autumn spots sa South Korea na matatagpuan sa Yeongju, Gyeonggi Province. Punong-puno ang park na ito ng mga nagagandahang bulaklak every season. May purple, pink, white, orange at red flowers nang iba ay nagmula pa sa ibang bansa. Isa sa pinakapopular na halaman dito sa Nari Flower Farm, itong tinatawag nila na pochia, mula sa dating kulay green, ay magiging siyang mamula-mula sa panahon ng autumn o taglagas. Ganda, no? Isa rin ang Globe Amaranth sa mga paborito ng mga Koreans dahil sumisimbolo ito ng unchanged love. Sa loob ng mahigit 3 buwan ay hindi ito nagbabago ng kulay hanggang sa pagkatuyo nito. Lalong may enjoy ng mga turista ang paglalakad-lakad at pagkuha ng pictures dahil sa comfortable autumn weather.
Sa paligid ng park, matatagpuan ang mga photo area na best spot sa pagkuha ng pictures. Nakikita rin dito sa Flower Farm ang mga damo ito na maganda rin palang background sa inyong mga pictures at selfie. October hanggang early November ang pinakamagandang buwan ng pagbisita kasabay ng Autumn Flower Festival. Beautiful and very large. I think this flower can go in my country. My country very hot, not like this. Dito sa Nari Flower Farm, dito makakapag-relax ka. Kita nyo naman po, napakaganda. 2,000 won o katumbas ng 80 pesos ang entrance fee dito sa Nari Park at 1,000 won naman o 40 pesos kung group of more than 20. Isang oras at kalahati ang layo ng Nari Park mula sa Seoul Station via subway to Yangju Station. Mula sa Yangju Station ay maaari namang sumakay ng taxi o bus number 80 at 77-1. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Amiel, ang ganda nung pinuntahan mong Nari Farm ba yun? Meron din ditong counterpart yun dito sa San Diego. Flower Field naman ang tawag. Kaya lang siya naman nagbubukas yung flower field tuwing spring. Kaya iba't ibang mga bulaklak naman ang makikita mo. At pagkapadating na ang mga summer, syempre medyo natutuyo na. Kaya yun naman ang inaabangan namin. Doon ba sa Nari Farm, Amiel, meron din ba siya yung parang mga gift shop na pwede kang bumili ng mga iba't ibang bulaklak, iba't ibang mga halaman o kaya yung mga fertilizers? Oo, tama ka dyan, Bev, kasi ito ay ginawa talaga nila para isang mag-attraction din nga sa Yangju, sa may Gyeonggi Province. Napakalawak at talagang medyo malayo-layo lang sa Seoul, pero sulit naman yung biyahe. Kasi akala ko dati, pagka spring lang, sumisibol talaga yung mga magagandang bulaklak. Meron din palang counterpart tuwing autumn, at ang gaganda ng kulay, Beva, yung mga ibang parang mga damo-damo lang, pero pagka nagpa-picture ka dun sa background, talagang maganda yung background. Background lang ba maganda? Pero ang ganda nga yung halaman, yung parang damo siya, pero pagka nag-iba yung kulay niya, parang akala mo hindi siya totoo parang artificial plant lang. Pero ang ganda ng mga kulay, tsaka hindi mo talaga siya kayang gayahin yung natural yung talagang gawa ng Diyos, Amiel. Naubos yata yung memory ng phone mo, ka-selfie dun Oo. Ayan, ito na nga, napasarap ang ating kwentuhan. Pero hindi natin ito makalilimutan. Ang pinakaabangan nating lahat, Amiel, pwede bang bumati? Pwede! Narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello po, ako nga po pala si Donnie Trambulo, nakabase dito sa Fort McMurray, Canada. Taga Mindoro po ako sa probinsya ng Mindoro, Calintan, Occidental Mindoro. Binabati ko po lahat ng pamilya ko dyan sa Calintan. Hello po. Ayan. Ako rin, Bev, binabati ko rin ng belated happy birthday yung aking pamangkin na si Lexus. Happy second birthday, Lexus. Maging mabait ka sanang bata. Binabati ko rin yung aking nanay na lagi nanonood dito sa ating programa sa UNTV. At nandiyan din pala sa aming bahay yung aking mga tita, si Tita Nene, si Tita Melda at si Tito Bojing. And hello po sa inyo at sana po ay mag-enjoy po kayo ngayong araw. Bev! Happy birthday din, Lexus. At sana magmana ka sa iyong tito na si Amiel. Mabait din siya happy viewing naman po kay Sis Yang, kay Sis Marie at kay Mami Let Malyari. Ganon rin kay Arnel and Charlotte Ramos na Marikina City. Tita Josie Abir Sevilla, lagi siya nanonood ng ating UNTV News and yung mga programa natin sa UNTV. Ganon din kay Mr. Hernando Redondo, Jay Greth, Erica, and Marga Veloria ng Manitoba, Canada. At mga taga-Caligua po syempre ng San Diego lokal. At hindi natin pwedeng makalimutan ng mga SKAP organizers and participants ng lokal ng San Diego. At saka yung lahat ng ating mga masugid na manonood. Amiel? Alright, tawagin na natin si Amigo Sherwin na ating makibalita tayo. Ano ba yung ating mga abangang mga humahataw na balita
Magandang umaga sa iyo dyan sa Pilipinas, amigo Sherwin. Yes, good morning, Amiel at Bev, so Beverly. Dito sa atin sa Pilipinas, marami tayong mga humahataw na balita today. Isa na dyan yung gusto nating agad na ipaalam sa ating mga kababayan o mga motorista, yung panibagong pagtaas na naman sa presyo ng produktong petrolyo na magsisimula ngayong araw. Kaya gusto nating mabanggit kaagad dahil baka manibago yung iba, hindi nakakapakinig ng balita na mayroong pagtaas ng presyo o paggalaw ng presyo sa mga petroleum products today. At isa pa na aabangang balita, mainit-init pa itong nangyari nga na panibagong pagbangga o pagsagi ng barko ng China dito sa ating barko na maghahatid ng supply sa mga sundalo na naka-assign dyan sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. So mainit na usapin yan na nangyari nitong weekends dyan sa West Philippine Sea. At ganoon din itong papalapit na eleksyon sa darating na Oktubre dahil meron na namang panibagong insidente ng pamamaril laban sa isang kandidatong tumatakbo bilang kapitan ng barangay at ganoon din may insidente rin ng pamamaril dyan sa mga tumatakbong konsehal. Ayan, sa Masbate naman yun. So marami tayong mga mahataw na balita ngayong umaga na kabang-abang para sa ating mga taga-subaybay, Amiel at Bebs. Amigo Sherwin, siyempre ang ating hiling sa Panginoon, sana ay maingatan itong ating election nga dyan, local election dyan sa Pilipinas ay talagang mainit kahit sabihin natin na mga barabarangay ay talagang hindi naiiwasan itong mga kaguluhan. At sana nga, may raos ito ng mapayapa at wala nang maging mga biktima, maging mga casualties. Maraming salamat sa iyo dyan, amigo Sherwin, at syempre sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais nyo muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Isaiah, chapter 65, verse 24. It shall come to pass that before they call, I will answer, and while they are yet speaking, I will hear. At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Martes, October 24, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Mula rito sa San Diego, California, USA na tinaguriang City in Motion, ako si Beverly Saison. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350 mula rito sa Seoul, South Korea, ako naman si Amiel Pascual. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kamsahamnida, maraming salamat po sa Diyos.